Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now. Welcome to Wednesday Word. Ngayong gabi, pag-uusapan natin is pinagdadaanan ng maraming Christian. Kaya natin pag-uusapan ito ngayon dahil tayo ay uusad ng matindi for the year 2025. Iba sa atin, wala pang December 2024. Hindi niya alam kung siya ay makakatawid ng 2024 para sa 2025. Iba naman, parang ayaw nang tapusin ng 2024 dahil may mga obligasyon na kailangang harapin for the year 2025. Iba may mga alam na pagsubok na dadaanan o sasalubungin ng 2025. Kaya iba, kung pwede huminto na lang ang taon, 2024 na lang. Dito na lang ako, ayoko nang sumama sa pagtawid dyan. Alam niyo, merong isang monk. Alam niyo yung monk? Alam niyo, pag nanood kayo ng mga pelikula, may makikita kayo ng mga kalbo ng mga monghe. Yung mga karami, mga kung fu, yung mga movie. Ang tawag sa mga yun, monk. No? Diba nakita niyo, mga karate? Ayan, yung mga monk yun mga monk. Magaling sila sa martial arts pero sa religious side sila, sa religious side. Ngayon, merong isa pumasok doon na hindi niya talaga gusto. Ito'y kagustuhan ng kanyang mga magulang sapagkat yung tatay ay pangarap niya na maging monk. Kaya lang sa lahi nila, hindi niya natapos yun. Kaya ang nangyari, sabi dun sa anak, tapusin mo na nga. Ikaw na tumapos ng aking pagiging monk. So itong monk na ito ay pumasok nga ng sapilitan. Kumbaga para kang magpapastor, nag-aral ka sa Bible school sa sapilitan, hindi mo talaga gusto yon, kaya lang wala ka nang magawa. Itong monk nasa loob ay pangarap niya rin mabigyan ng kasiyahan yung tatay niya, kaya lang parang hindi niya kakayanin kasi nahihirapan siya sa loob. At ang instructions sa kanila, you are not allowed to talk. Isipin mo nga yun. Isipin mo na sa loob ka ng pinakaparang mosque nila. You are not allowed to talk. Everything is by written instructions. Nakasulat lang ang mga instructions, babasahin mo lang, you cannot ask questions. Pero you are allowed to speak every third month. At ang masakit, pwede kang magsalita on the third month, pero ang sasabihin mo lang 2 words. Wow. Siyempre, di pili-pili yun. Hindi ka allowed magsalita doon sa training nila. Pwede ka lang magsalita tuwing 3 buwan. At pag nagsalita ka, 2 words lang, nako, pag mga kababayan ang nilagay mo doon, mangangamatay yun. Mamamatay yun na hindi nagsasalita. Sige mo, 2 words lang, sasabihin nila, paano yung mga pinanganak na marites? Ay maaga yung mapupunta kay Lord. Kasi nga, hindi sana yun ng 2 words lang. May mga marites na kung magsalita ay tunay-tunilada at effortless pag pinakawalan nila yan. Ngayon, kaya napapansin mo sa mga monk, karamihan, puro lalaki. Kasi nga, you're not allowed to talk. So, paano ka na ngayon kung hindi ka pwedeng magsalita ng marami? So, ito ngayon. Itong lalaking to, ang instruction, you will be staying dito sa pinakaparang mosque nila o ang tawag nila dyan. Every third month, doon ka lang pwedeng magsalita. And once you speak up, only speak 2 words. So, ngayon, gusto na niyang umalis. Kasi hindi siya makatagal sa training. Ang hirap naman dito, sabi niya. Ayaw na niya, parang gusto niya nang umalis. 2 words lang. So ito na, yung unang 3 buwan, the first 3 months, so tinanong siya, what are your 2 words? Ano yung gusto mong sabihin? Pagkatapos ng 3 buwan, you are allowed now to talk. Sabi niya, bed is hard. Matigas daw yung higaan, bed's hard. Hindi ko pwede mag-explain, yun ang sabihin mo, bed's hard. Masakit sa likod. Ay hindi ko may gusto ko bang sabihin uli, hindi na ubra. Mag-aantay ka uli ng another 3 months. At 2 words lang uli ang sasabihin mo. Gusto na niya umalis, hindi siya makalis. So, antay uli siya ng another 3 months at punong-puno ng pagtitiis. At pagkatapos ng 3 months, tinanong siya uli, anong sasabihin mo? You are now allowed to talk, but remember, only 2 words. Kasi naunang nasabi niya, bed's hard. O ano ngayon yung 2 words mo? Sabi niya, food's bad. Food daw, food. Food's bad. Sabi niya, yung pagkain, hindi ko gusto. Hindi masama, hindi maganda yung lasa, hindi masarap. Food's bad. Ito na siya.
May gusto pa siya sumayin, gusto talaga niyang malis. Ayaw na talaga niya mag-stay doon. He had to wait for another 3 months. Pagkatapos niya gatong buwan, huling-huli na. Tinanong siya, okay, what are your 2 words? Sabihin mo nga. Ang sabi niya, I quit! Yun ang kanyang 2 words. I quit! Ayoko na! Okay, hindi naintindihan siya. Doon lamang siya nakaalis. Doon sa tinasabi natin na parang mask nila. Alam niyo, some people, even the Christians, have that kind of feeling of quitting. Kung minsan, pagka nararamdaman mo yung quitting, damay ang maraming bagay. Kung minsan sa trabaho, ayaw mo nang mag-work. Pero kung mag-iisip-isip ng mabuti, saka kukuha ng pambayad mo sa mga obligasyon. Paano ka magkakabayad sa pinakakautangan mo kung hindi ka na mag-work? Paano naman yung mga pagkain sa bahay? Paano yung mga bayarin kung hindi ka na magtatrabaho? Sometimes you want to quit. Same with schooling. Sabi nga ng anak ko, nung maliit pa siya, kasi nahirapan siya sa math, sabi niya, bakit kasi may math pa? Bakit kasi may math ba? Pwede bang gumraduate na wala ng math? Pero yung anak ko, sabi nga niya, parang ako, sabi niya, bakit kasi may math pa? So, kung minsan gusto na natin mag-quit sa schooling, kasi nga nahirapan na tayo. Lalo na pag nakita mong yung parents mo ay pinag-aaral ka, hindi ka naman free tuition, nakita mo nag-struggle sila, parang ayaw mo na rin magpadagdag pa ng hirap sa kanilang kalooban, kaya gusto mo nang mag-quit. In the Christian life, sometimes with the sa ating paglilingkod sa Panginoon, sometimes you have that kind of feeling of quitting. Hindi lang yun. Hindi lang yung pag-quit sa ministry, pati yung mismo paglilingkod mong personal sa Panginoon. At pag-umpisayan doon sa hindi ka nagbabasa ng Bible, wala ka ng interest. Maging pakikinig ng salita ng Diyos, wala ka ng interest. Yung pati yung praise and worship, naiinis ka na sa worship leader, ang tagal magpakanta. Na dati naman gustong-gusto mo nag-worship. Ngayon hindi ka na makatagal na nakataas ang kamay mo. Galit ka doon sa worship leader. Pinipintasan mo na ang tagal-tagal niya magpakanta. Pero dati halos buong maghapon mo, nagpupuri ka sa Panginoon. Kasi nga in your heart, there is that feeling of quitting. Ngayong gabi, pag-usapan natin, kapag ka ba gusto mong mag-quit, ano talaga ang gusto mong i-quit? Pag gusto mo nang mag-quit, ano talaga yung gusto mong i-quit doon? So yung ating theme tonight, the quitting in quitting. Yan. The quitting in quitting. Kung gusto ko nang mag-quit, ano ba ang kinukwit ko? Ano ba gusto ko i-quit talaga? That is the theme for tonight. The quitting, quote-unquote, the quitting in quitting. At makikita natin yan sa panahon ni Elijah. Right after na siya ay nag-participate, ginamit siya ng Panginoon para sa display ng kanyang power, demonstration ng kanyang power, at pinatay lahat ang mga propeta ni Baal. At pagkatapos nung nalaman yun, ay nagalit si Jezebel. At ang sabi ni Jezebel, nako, sabi niya, magtago ka na, Elijah. Bukas din, ganitong oras, sumpain ako ng mga Diyos pag hindi kita napatay ganitong oras din bukas. Alam mo, natakot siya. Nanakbo siya. Tapos, nung nanakbo siya, nagpunta siya sa Mount Horeb. At doon na nga, tinanong siya ng Panginoon, bakit ka narito, Elijah? Sometimes when you feel that kind of quitting in your heart, kumisan hindi mo alam where to go. Kaya nga, ang pag-usapan natin ngayon, i-deal natin siya squarely. What do you really want to quit when you feel like quitting? Pag gusto mong mag-quit, ano yung gusto mo talagang i-quit doon? Bisa natin sa 1 Kings chapter 19 verse 1, ito sabi ng Bible, Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. Sinabi ni King Ahab kay Jezebel kung anong ginawa ni Elijah pagkatapos na magpakita ang Diyos ng demonstration of power, na kung ano ang ginawa niya doon sa mga propeta ni Baal na mga pinatay niya. Ngayon, nung nalaman ito ni Jezebel, grabe yung kanyang sumpa. Tingnan niyo yung verse 2. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that one of them. Sabi niya, kapag ka ang mga Diyos na yan na kanyang tinatawagan ay sinamahan siya at isinusumpa niya na itong si Elijah, ay bukas din ng ganitong oras, ikaw ay aking papatayin. Magiging katulad ka rin nila ng iyong mga pinapatay ng mga propeta ni Baal. Tingnan niyo yung verse 3. Elijah was afraid and ran for his life. He tried to quit. He ran for his life. At ang matindi rito, nung siya ay tumakbo papalayo, nagdasal siya sa Panginoon na, Lord, kunin mo na ako.
Iyan ang mga panalangin ng gusto nang mag-quit. Sabi niya rito, Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. Yun ang prayer ng isang gusto mag-quit, ang mamatay na. He prayed that he might die. Ano ang sabi niya sa kanyang prayer? I have had enough, Lord. Yan ang prayer natin eh. Lord, kota na ako. Lord, sobra-sobra na itong hirap na dinadanas ko, Lord. Lord, I have had enough, Lord. Take my life. I am no better than my ancestors. Kunin mo na, Lord, ang buhay ko. Sabi niya. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, get up and eat. Sabi mo, natulog siya sa kuweba at pagkatapos, ginising siya ng anghel ng Panginoon. Ang sabi sa kanya, bumangon ka at kumain. Alam niyo, pinagmasdan lang niya. He looked around. Sabi niya, and there by his head was some bread baked over hot coals in a jar of water. So, pagkatapos he ate and drank, and then lay down again. Kumain nga. At muli na namang natulog. Alam niyo, kung minsan ganyan tayo, pag yung marami tayong problema, marami tayong iniintindi, parang ayaw mo na bumangon. Minsan nakahiga ka. Pag tumagilid ka sa kaliwa, pumapatak ang luha mo eh. Pag nahiga ka, puro sama ng loob eh. Pag tumagilid ka sa kanan, papatak na naman ng luha mo eh. Kaya nga iba, dinadaan na lang lahat sa tulog eh. Kumari ayaw na bumangon eh. Katulad ito ni Elijah. Kaya dito sabi ng Bible, ito si Elijah, ginising uli. Ginising siya uli for the second time. So he got up and ate and drank, strengthened by that food. He traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. There he went into a cave and spent the night, and the word of the Lord came to him. What are you doing here, Elijah? Ano ginagawa mo rito, Elijah? He replied, Lord, I have been very zealous for the Lord God Almighty, Lord. Ang sipag ko sa ministry. Lord, lahat ginagawa ko. The Israelites have rejected your covenant. Torn down your altars and put your prophets to death with the sword. Ano sabi niya, Lord, sa namin ang ginawa ko. I am the only one left. And now they're trying to kill me too. Lord, wala na. Isa lang ako sa ministry na to. Ayoko na magtuloy. Hindi natin tatapusin yung pagbabasa kasi mahaba. Ang gusto ko lang isipin ninyo, just like Elijah, the prophet of God, like you, like us, we are not accepted. Sometimes we have this kind of feeling of quitting. Pero gusto ko lang i-deal squarely. When you feel like quitting, what are you really quitting? Ano talaga ang kinukwit mo? Ano yung gusto mong i-give up? When you feel like giving up, what are you really giving up? Ano yung gusto mong i-give up doon? So, unang-una, punta tayo sa main point number 1. Pag-uusapan natin dito, bakit ka ba nakaramdam ng ganito itong si Elijah? Right after the demonstration of God's power, nung nakita niya na sinunog ng apoy ng Diyos yung altar na binuhusan ng maraming tubig. At sabi dito ng Bible ay, sabi pa ni Elijah, baka natutulog ang Diyos nyo at yung inyong altar ay hindi man lang matupok ng apoy. Sige, buhusan niyo pa ng tubig ito sa akin kasi wala lang nangyari sa kanila eh. So, binuhusan ng maraming tubig. At ang sabi ng Bible, tinupok ito ng apoy at nakita ng lahat yon at ang mga propeta na Baal ay pinatay nga ng mga kasamahan ni Elijah. Ngayon, yung kapangyarihan ng Diyos na nasaksiyan na yon. Pagkatapos ng makita mo si Elijah na nasa peak ng kanyang spiritual life, hindi mo aasahan na siya ay tatakbo papalayo. Siya ay tumakbo papalayo, nalaman ito ni Jezebel at ang sabi niya, bukas, ganito ring oras, papatayin kita. Kaya ang ginawa niya, nanakbo siya. The first thing that mapapansin nyo na yung feeling of quitting ay nature ng isang tao. Bilang isang tao. So number 1, it's a nature. Kalikasan ng tao ang makadama ng ganitong damdamin. Tao kayo. Sino ba naman ang naghahanap buhay na hindi naramdaman na minsan ayaw niya na pumasok? Nilalagnat ako eh. Pero ano gagawin mo? Hindi lalang nagkapapasok pa rin kasi alam mo kailangan mong magtrabaho para sa pamilya. It's a nature. Kung minsan, sometimes when we feel offended, we don't want to continue what we're doing. Kasi nature yun eh. May damdamin tayo. Tingnan nyo si Prophet Elijah. He felt the feeling of being afraid. He was afraid and ran for his life. At anong sabi niya dito? Lord, take my life. Pero bago niya sinabi yan, Lord, I have had enough.
Ano sinasabi niya? Lord, kota na ako sa sama ng loob. Lord, kota na ako sa napakadaming problema kong pinagdaanan. At ngayon, sa kabila ng lahat ng ito ay gusto nila akong patayin. Lord, please take my life. I'd rather die in your hands than die in the hands of Jezebel. Kaya dito pag binasa niyo yung Bible, natural. Nature ng tao ang maramdaman ito. Kaya don't be afraid when you feel like quitting. Sabi mo kay Lord, Lord, I feel like quitting. Alam niyo, it's not wrong to admit to God what you feel. Don't be afraid to tell God what is in your heart. Umamin ka. When you feel na parang ayaw mo na, umamin ka kay Lord. Hindi mo ito pwedeng itago. Hindi mo ito pwedeng sarilinin lang. Kaya ang gusto kong sabihin lang dito is, it's a nature. The feeling of Elijah was valid. We are not invalidating the feelings of Elijah. Kumisa kasi tayo, parang ini-invalidate natin yung feelings na iba. Alam mo, bakit kami ganyang feelings? Let's try to trace it. Let's trace the roots. Bakit may ganyan kang feeling? Dito, sabi niya, Lord, I have had enough. Sobra na, Lord, kota na ako. Sobra na, Lord, yung aking pinagdadaanan. Problema na nga sa bahay, problema pa sa school, problema pa sa crush ko, hindi ako pinapansin. Problema pa sa ministry. Ang dami, kota na ako, ayoko na. Bisa ganyan ang feeling natin. Alam niyo, umamin ka lang katulad ni Elijah. Hindi naman i-invalidate ni Lord eh. Ang gusto ko lang pa sa inyo rito, maramdaman mo na yung nararamdaman mo na yan ay naramdaman din kahit na mga naunang mga propeta sa Biblia. It's a nature of a person. Ito ay karanasan natin na talagang mararanasan natin bilang mga Kristiyano na nais sumunod sa Kanya. Tandaan nyo ha, the feeling of quitting is a natural feeling of a person. Normal ito. Pero kaya lang, gusto kong tingnan ninyo na paano ito nagamot. Pupunta tayo ngayon ulit sa Bible. Para makita nyo yan, puntahan natin yung number 2. Sa verse 10, I have been very zealous for the Lord, God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. Sabi niya, I am the only one left, and now they are trying to kill me too. Ano sinasabi niya? Sila yung mga gumawa ng kasalanan sa'yo, pati ako gusto nila akong patayin. Tapos ito si Jezebel, gusto rin akong mapatay. Ano yung number 2? Why sometimes we feel like quitting? Hindi lang ito ay nature, ito yung number 2, yung pressure. May pressure eh. Sometimes we feel like being pressured by other forces, internal and external factors. Kung minsan nararamdaman natin yan. May pressure sa kanya. At ang masakit dito, sabi niya, I am the only one left. Lord, nag-iisa na ako dito. Pinabayaan na nila ako, Lord. Lord, sa ministry namin, kami na lang. Hindi na kami sinamahan ng ibang ministry. Kami na lang ang humahayo, Lord. Wala na yung iba. Ang number 2 dito, makita nyo yung pressure. When was the last time you felt pressured na ang napagbalingan mo ministry? Pressured ka, tapos napagbalingan mo ministry, ayoko na. Bakit ganun? Diba? So, dito, ang sabi niya kay Lord, Lord, ang dami kong ginawa para sa'yo. Kaya nga, kung mapapasin ninyo, yung characteristic ni Elijah, yung sinasabi ko kanina na it's a nature, emotional siya dyan eh. Lord, I have had enough. The emotional Elijah yun. Yung number 2, yung pressure, ang pinapakita niya rito, yung the credentials of Elijah. Pinapakita, Lord, ang dami kong ginawa. I have been zealous, Lord, napakasipag ko, Lord. Sobrang sipag ko. Lahat ginawa ko. Tapos ngayon, gusto na akong patayin. Ito ba ang kapalit ng paglilingkod ko sa'yo? Ang dami kong pressure, Lord. Di ba? You feel like that sometimes? Parang ibinabalik mo kay Lord, Lord, may utang na loob ka kasi naglilingkod ako sa'yo. Bakit ganito, kapalit? Dami kong pressure sa office, sa family, sa work, maging sa church, maging sa personal life ko, Lord. I feel pressured. Kaya dito mauna yung nature. Number 2, pressure. Kaya, when you feel like quitting, why do you really want to quit? Because of the pressure. Kasi nga kahit saan, sabi niya, Lord, please take my life. Isipin niyo nga yun. With too much pressure, yun ang kanyang panalangin. Lord, kunin mo na ako. Kung minsan ganun tayo, pag marami na tayong pressure, pressure saan? Emotional, relationship. Pressure saan? Finances. Pressure saan? Minsan sa work. Minsan sa social media. We feel pressured. At ulitin ko, valid yun. Kaya lang, ang sabi niya, Lord, please take my life. Pero bago niya sinabi yung please, Lord, take my life, sabi niya, Lord, I have been very zealous for you. As sinasabi niya, Lord, grabe ang credentials ko ha.
Sobra-sobra ang paglilingkod ko sa iyo. Pero Lord, bakit ganito ang kapalit? Alam mo, sabi ni Lord, hindi niya sinagot kung ba't ganyan ang kapalit. Labas ka. Tingnan niyo kung anong sinabi ni Lord. Labas ka, Elijah. Sabi niya sa verse 11, samahan niyo ako please. Verse 11, the Lord said, go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Sabi niya, okay, ganito na lang, Elijah. So sinasabi mo yan na pressured ka at gusto mo nang mamatay at sa tingin mo nag-iisa ka na lang. Labas ka diyan sa kuweba na yan dahil dadaan ang Panginoon. Dadaan ha. He's about to pass by. Ang sabi dito, then, a great and powerful wind tore the mountains apart. Pagdaan ng Panginoon, nahati ang kabundukan. Wow. Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. Grabe, nagkadurog-durog ang mga kabundukan na yan. But the Lord was not in the wind. Grabe yun ha. Dumaan lang si Lord ha. May malakas na hangin na dumaan. Nabiyak ang kabundukan at nagkadurog-durog. Tapos yung kasunod, sabi niya, after the wind, pagkatapos ng hangin, after the wind, there was an earthquake. Nagkaroon ng shaking of the earth. Nagkaroon ng matinding lindol. But the Lord was not in the earthquake. Wala siya doon sa earthquake. After the earthquake, a fire. Grabe, tatlong demonstration of God's power yun ha. Tatlong demonstration of God's power yun. Yung pagdaan niya, yung wind, nabiyak yung kabundukan, at pagkatapos nagkadurog-durog, at pagkatapos nitong madurog, biglang nagkaroon ng shaking of the earth. At ang sabi ng Bible, wala pa rin doon ng Panginoon. And then pagkatapos, sabi dito ng Bible, nagkaroon ng matinding fire. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire. Grabe, apoy naman, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. Ganyan. Pagkatapos ng very strong performance, lahat yun matitindi ang mga pagtunog. Pagkatapos, in contrast, there came a gentle whisper. Ano sabi ito ng Bible? When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood the mouth of the cave. Then a voice said to him, what are you doing here, Elijah? Okay, pag-usapan natin ito mabuti para lang maintindihan. Ang isang dahilan kasi na inireklamo niya, Lord, iisa na lang kasi ako. Gusto niya akong patayin. Alam niyo sinasabi dito ni Lord? So tingin mo ba si Jezebel hindi ko kayang durugin? Tingin mo ba si Jezebel yung mga causes ng iyong pressure? Sa tingin mo hindi ko sila kayang durugin para sa'yo? Pinakita ko na nga yung kapangyarihan ko bago ka tumakbo. Doon pinakita ko doon sa altar ng sinunog ko ng apoy, ang iyong altar na punong-puno ng tubig. Pagkatapos ngayon, dadaan ako. Dadaan pa lang si Lord ha. Grabe na yung mga matitinding display of God's power. Alam mo sinasabi dito ni Lord, who is Jezebel? Para ma-pressure ka. Sino yung problema mo? Para ma-problema ka ng ganyan. Okay, pag-usapan lang natin to para lang maintindihan nyo. Pagka hindi nyo ito pinag-aralan mabuti, itong verses kasi na ito ay gulping-gulpi dito si Elijah. Kawawang-kawawa dito si Elijah. Si Elijah ay tumakbo. Nanakbo ka siya. At siya ay nagpunta sa bundok ng Horeb. Alam niyo ba na that was the most intelligent thing to do? Ang sabi ng Bible, Mount Horeb means mountain of God. When you feel pressured, you should know where to go. Dapat alam mo kung saan ka pupunta sa Panginoon. Anong ginawa niya doon? Nagsumbong siya. Kaya nga ganito ang kanyang mga winiwika. Pero sa iba, negative ang tingin nila dito sapagkat itong si Elijah daw, sabi nila, ay babae lang, tinakbuhan niya. Si Jezebel lang, tinakbuhan niya. Pero hindi nila alam, nagsumbong siya. Lord, hirap na ako. Sana when you feel pressured, you know where you should go. Huwag kang tatakbo sa tropa, ayayin ka lang minom ng alak. Huwag kang tatakbo sa kung kanino, papahamak lang yan ang kaluluwa mo. What are you doing here, Elijah? Bakit? Kasi kapapakita ko lang ng kapangyarihan ko sa iyo. Bakit ka ngayon bumalik dito? Anong sadya? Anong ganap, Elijah? Anong ganap? Kaya nagpakita siya ng kapangyarihan si Lord nung pagdaan niya dahil ang problema niya, si Jezebel. Kung minsan alam nyo, if you will only choose to look around, you will be inspired on what God is doing in your life. Kung susubukan mo lang tumingin sa paligid, meron kang
meron kang maayos sa pamilya, meron kang kinakain, meron kang maayos sa trabaho, meron kang maayos na asawa. Alam mo, you have a lot to thank God for. Pero dito, gulping-gulpi dito si Elijah pag pinakinggan niyo yung ibang mga nagsasalita. But pag kinonsider niyo yung tinatawag ko na context, he went there to tell God, Lord, pagod na po ako. Kota na ako. Nature. Lord, ako na lang po ang nag-iisa at papatayin nila ako. Pressure. When was the last time you feel pressured and you feel like quitting? Papakita sa inyo, Lord, yung kanyang kapangyarihan. Sometimes we have to look back and remember what God has done in your life. Bisa kailangan mo umatras at balikan ang mga ginawang pagkilos sa iyo ng Panginoon, ang mga answered prayer niya. Bisa kailangan niya ipakita sa iyo lahat yun para bumalik ang iyong motivation na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Napunta natin pangatlo. So sabi natin dito, the quitting, in quitting. When you feel like quitting, what are you really wanted to quit? Ano yung gusto mong bitawan talaga? So yung pangatlo, na reklamo niya, failure. He felt failure. Ang tingin niya, bigo siya. Ang tingin niya, nag-iisa na lang siya. Sometimes when you feel like you are failure, you wanted to give up. You wanted to quit. Grabe, nagsain ako ng effort, Lord. Bakit? Ang sabi niya, nag-iisa na lang ako. Ito yung sinasabi ko na the spiritual Elijah. Quote-unquote yung spiritual ha. Kung minsan pinagana natin yung spiritual, minsan hindi nakakatulong pagka hindi mo alam ang Biblia eh. Minsan sinasabi mo, siguro hindi ito kalooban ni Lord. Siguro hindi ito para sa akin. Who told you? Sometimes because we do not know God's plan in our lives, we tend to quit. Kumbaga, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Humihinto ka na sa P. May letter Z pa. Don't quit. Marami pang mga paraan, hindi pa mauubos ang English alphabet o kaya yung Greek alphabet. Masosolve na lahat ng problema natin. Ngayon, sabi dito ng Bible, tingnan ninyo. Ano ang, sabi niya rito, Lord, nag-iisa na lang po ako. Sabi niya, I have been very zealous for the Lord God Almighty. Grabe, tinayuan ko aking pananampalataya para kay Lord. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. Ano sabi niya? I am the only one left. Bigo ako dito, Lord. And now, they are trying to kill me too. Lord, bigo ako. Bakit gano'n? Nagpaka-sipag naman ako sa paglilingkod ko sa iyo. Bakit feeling ko bigo ako? Puntahan niyo yung verse 14. Inulit niya yung sinasabi niya, kabiguan niya. So ito na naman. Sabi dito ng verse 14. He replied, I have been very zealous for the Lord God Almighty. Inulit niya ulit. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. Ano sabi niya? I am the only one left, and now they are trying to kill me too. Failure ako dito, Lord. Failure ako. Bigo. Nag-iisa na lang ako. Yung mga kasama ko, Lord, sa ministry, iniwanan na ako. Wala na. Hindi na sila nagdi-disciple. Hindi na sila nagre-reach out. Lord, nag-iisa na lang ako. Kasi hindi niya alam ang plano ng Diyos. O ngayon, sinagot siya ni Lord. 15. The Lord said to him, go back to the way you came and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael, king over Aram. At may mga tao siya ilang binanggit. Ngayon, gusto kong pansinin nyo rito, verse 18. Sinasabi mo, nag-iisa ka na lang? Yet, I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal, and whose mouths have not kissed him. May mga kasama ka. Hindi ka lang nag-iisa, akala mo nag-iisa ka. May 7,000 pa akong ni-reserve na kasama mo. Kung minsan pag hindi natin alam ang plano ng Diyos, we tend to give up. Ini-spiritual natin si Lord because we don't know God's plan. Tingin mo failure ka kasi nag-iisa ka. Lord, hindi na lang ako sinamahan, ako na lang. Lord, dati dami namin sa CG, ngayon po konti na lang kami. Kala mo lang yun. Kala mo lang nag-iisa ka. Pero marami pang ginagamit ang Diyos para maglingkod sa Kanya. Do you imagine that? 7,000 ang nireserve ko na makakasama mo. Wow. Wow. Kaya don't ever feel like you're a failure. Huwag mo maramdaman na ikaw ay bigo. Hindi ka bigo. Marami pa tayong mga kasamang maglilingkod sa Panginoon. Kaya so isipin mo na, kaya ka lang naman nakakaramdam ng pag-quit kasi alam mo bigo ka eh. You're not.
Kaya nga sinabi ni Lord, sabi mo, I am the only one left. Ikaw na lang nag-iisa. Hindi mo kasi alam ang plano ko, Elijah eh. Sa plano ko, nag-reserve ako ng 7,000 dahil hindi mo alam yun, gusto mo mag-quit. Kung minsan dahil hindi mo alam ang programa ng Diyos, umaayaw ka kasi nakasentro ka sa sarili mo. Anong sabi niya? I am the only one left. Sarili lang niya nakita niya, hindi niya nakita yung programa ng Diyos. Kaya sabi ni Lord, alam mo Elijah, you're wrong. Pero sige, you can still anoint other people, but I'm telling you, may 7,000 ka pang kasama. Akala mo lang nag-iisa. See? So dito gusto kong isipin niyo na what are you really quitting when you're quitting? Yun ang mga totoo. Nature natin ang maramdaman ang mag-quit. Nagkukwit tayo, gusto natin bumitaw kasi nape-pressure tayo. At pangatlo, ang tingin natin, failure tayo. Bigo tayo. Lord, I am the only one left. Nag-iisa po ako. No, Elijah. May 7,000 pa ako na ni-reserve na makakasama. So gusto ko lang sabihin dito, ang galing ni Lord, no? Ang galing talaga niya. May mga kasama pala, akala ko nag-iisa ako. Di ba mapapahiya ka talaga kay Lord? Masyado ka kasing sentro sa sarili mo eh. Masyado kang nakatingin sa credentials mo eh na I have been very zealous to you, Lord. Minsan ganun ang lapit natin kay Lord eh. Nagpapakita tayo ng mga credentials eh. Akala natin, alam na alam natin ang programa ng Diyos. Ginamit mo, analysis mo. Lord, I am the only one left. Talaga, saan galing yun? Sa'yo. Pero sa programa ng Diyos, may 7,000 pa akong ni-reserve para sa'yo. Kaya may mga kasama tayo. So don't be discouraged. Huwag kang masiraan ng loob na akala mo nag-iisa ka na lang. Sapagkat meron pa, marami pang gagamitin ng Panginoon. Marami pa siyang pwedeng i-anoint. Hindi lang ikaw. O ayaw mo, sige, papalitan ka. Pero huwag mo isipin nag-iisa ka. Programa to ng Diyos. Kaya marami siyang pwedeng ihanda ng mga tao para sa kanyang gawain. Alam mo sabi ni Oswald Sanders? Sabi ni Oswald Sanders, God has always a man for his job. God has always a man for his job. Ang Diyos ay lagi may tamang tao para sa kanyang gawain. Kaya wag mo isipin, nag-iisa na lang ako. Ayaw ko na. Tingin mo pag nag-quit ka, hihinto ang gawain ng Diyos? Hindi. Sa tingin mo pag umayaw ka, mahihinto ang programa ng Panginoon? Hindi. Kaya mga kapatid, normal ang tayo ay makaramdam na parang gusto nating mag-quit pag nahihirapan tayo. It's a nature. And sometimes there are external forces. Ito yung pressure. At ang pangatlo kumisan, ang tingin natin bigo ka eh. Hindi ka bigo. You're not a failure. You were born a winner, you were born a champion. You are a child of God and you are special. Kaya hindi ka bigo. Jesus died for you and you are valuable. Kaya hindi ka bigo. Kaya huwag mo isipin bigo ka, you're not. God gave His very own life for you. Kaya ikaw ay napaka-special. Kaya huwag mo iisipin ikaw ay biktima ng mga sitwasyon. Kaya gusto kong mag-quit. No, you're not a victim, you are a victor. Hindi ka biktima. Ikaw ay isang mananagumpay. Okay, so punta natin ang conclusion ng mensaheng ito. Some things that are worth waiting take time. Ibig sabihin, may mga dakilang bagay na magaganda sa buhay na kuminsan it takes time. Kaya huwag mo madaliin. Kuminsan nainip tayo, that's why we give up. Minsan we feel bored. Tingin natin parang hindi na mangyayari. Some great things take time. So, huwag kang mainip. Huwag kang mainip. Laban tayo. Bakit ang tagal ko na nag-church ang family ko, hindi pa nagiging Christian? It takes time. May dahilan si Lord. At huwag mo sabihin na failure ka. Hindi ka failure. Sabi niya kay Elijah, may 7,000 pa ako na in-reserve na makakasama. So, hindi mo alam bakit yung family mo hindi pa born again, hindi mo alam may mga taong hinihanda si Lord na mag-share sa family mo. Mahari hindi ka, pero may reserve si Lord na tao para gagamitin niya para sa iyo at para sa pamilya. Amen? So welcome sa Wednesday.